Welcome everyone to Intellifix Electronics Tutorial Channel. So ituturo ko ngayon or ipapakilala sa inyo ang isa sa pinakabagong digital mixing desk, no? Ang Digico SD5. Okay, purely digital po 'yan at yan ay ginagamit namin dito sa venue, no? Sa aming mga shows tulad ng concert, production shows, okay? So, yan ang mga gamit namin. At ang ibang gamit niyan is yung mga maliliit na event. Pwede rin yan, okay? But overkill ka nga. So, but majority, ginagamit namin yan sa major shows, okay? So, ang model na ito is, meron siyang 37 faders, no? Yung fader niya is motorized. Bali yung size niya is 100 mm, ano? So, at napaka-smooth niya. Okay, smooth niyang gamitin, ano, ang fader niya. Okay, kumbaga high sensitive fader siya. Okay, then meron siyang 15-inch display. So, yung 15-inch display niya is tatlong display. Okay, so touchscreen po yan lahat. Plus yung ating mga mini LCD display, no, na para sa ating mga channel at ating layers, no, including the macro. Okay. So, at saka layer page. So, mga mini LCD po yan, ano? So, makikita nyo naman. So, ang desk na to is meron siyang 253 input processing channel, no? Para sa ating mga inputs, no? Then, meron din tayong 253 dynamic EQ, no? Para sa ating equalization, no? So, dynamic po yon. So, meron din siyang 128 auxiliary subs group, okay? So, ano po yan, subgroup buses o yung bus na tinatawag, no? Then, ang matrix niya po is 24 by 24 matrix. Okay? So, napakadaming pwedeng gawin sa desk na to at napaka-highly capable, no? So, sa likod ng ating desk is meron niyang dalawang power supply, no? Redundancy power supply, yung isa backup, no? So, meron dyan yung makikita yung wave port, yung ating, meron siyang 8 XLR mic line input. Kung magtataka kayo bakit 8 lang, sabi ko kanina is 253 input channel, no? So, ang reason po niyan is gumagamit po ng D-Rack yan, okay? SD rack, okay? Yung pinaka-I/O interface ng ating console, no? So, dun lahat ng connect at yun yung ating pinaka-processing ng mga input, ano? Para dumami, no? So, but yung standard na mga port niya na nasa likod is yun lang, 8 XLR mic line. Meron din siyang AES at EBU inputs, no? So, ang AES po is, ibig sabihin yan is Association of Audio Engineer Society po, ano? Ang ibig sabihin yan, ano? So, kung saan ginawa nila yung standard na yan para sa digital audio interface, no? Yun sa pagtatransmit ng audio interface digital po, no? So, meron po siyang D-sub, okay? D-subs connector po yung GPI para sa input, 16 input po yun, ano? Yung D-sub, yan yung mga connector na yung parang sa BGA, yung pa-letter D yung shape, okay? Then marami siyang pin, okay? So yan yung tinatawag na D-sub. So D-sub 37 po ang ginagamit nila, no? Para sa GPI. Okay, yung GPI po is ibig sabihin nan is General Purpose Interface, no? Yan naman po yung nagko-control or nagre-receive ng command para sa ating mga audio-video equipment. Yan po yun. Okay? So, meron siyang MIDI in, out, through, 5-pin DIN port. Okay? Para sa mga musical instrument. Ano po natin, ano? So, yung mga MIDI. Okay? Mga MIDI notes. Okay? Then, meron siyang MADI connection. Okay? Yung MADI card. Okay? So, ang MADI card natin is tinatawag na multi-channel audio digital interface, no? Yan yung ginagamit natin para makapag-transmit tayo ng channels or digital audio sa isang single line, no? Sa isang single line up to 464 channel, no?
Overcut po yun, okay? Overcut 5, okay? So, yun po yung ng MADI, ano? So, meron din siyang multi-core octa-core, multi-mode octa-core interface po yan sa likod, no? Para sa connection naman ng ating orange box, no? Ang DJ ko kasi is merong orange box na tinatawag, no? Na kung saan ang function niya is binibridge niya yung different audio format, no? So, katulad ng MADI, AAS, Wave, at Dante Audio, no? Okay? So, partner sila na kinakabit, no? Dante. So, ang Dante naman na tinatawag natin is yan yung network protocol na ginagamit natin sa audio over Ethernet. Okay? So, Dante, ano po yung system, no? Yan po yung ginagamit. Okay? So, para maparami natin yung ating ma-reproduce yung ating mga audio over Cat5, okay? Or Ethernet connection. So, napaka highly capable po ang ating lighting sound desk na ito, no? So, bago ko makalimutan, may mga features pa yan katulad ng left, right, center, right, left, center, right, or 5.1 master bus, no? Okay? So, ang kanyang mga knob, yung mga encoding knob niya, yung encoder is multicolor na, as well as yung ating mga mini display, okay? Yung mga square na yan. Then, yung sa macro button as well, okay? So, nagbabago-bago yung mga kulay niya depende sa pagkakasetup ng inyong layer, no? So, kagandahan dito sa mga touchscreen na to is yung knob is less na, okay? Purely digital na po ang pag-adjust, no? So, itatap nyo lang yung display, yung layer na gusto nyo baguhin, then yung mga knob is corresponding na po yan dun sa makikita nyo sa display. Kaya na lang yung encoder na yan, pag sinelect mo yung channel na yon, yung encoder na yon, dun take effect yung encoder na yun sa selected channel, okay? So, hindi mo na kailangan napakarami pang knob. No? Back in the day, like yung mga production mixer na PM5 ay napakarami pong knob, ano, na ginagalaw, no? So, yung knob niya is may tatluhan, isang knob pero tatlong function, okay? So, marami siyang pinipihit sa isang knob, okay? So, sa Yamaha po yung PM5, doon ko na-experience yan, ano? So, but ulitin ko po, hindi po ako isang professional sound engineer, but may background po tayo dito, no? So, dahil ako po is lighting ang aking piniling departamento. Lighting and visual po ang aking ginagawa, no? But because ito, nag-duty rin tayo para sa ibang event, minsan pinagsa-operate tayo ng mga sounds kapag nag-night off ang ating sound engineer, okay? So, nagpapalitan po kami. So, ganyan po ang buhay namin dito sa aming trabaho. Kung gusto yung makapagpahinga kasi 24/7 po ang aming, kumbaga, ang pasok namin, wala talaga kami tinatawag na day off, okay? Kung ano lang, i-award lang sa amin, yun lang yung aming time para makapag-day off, okay? So, ganyan po ang aming trabaho dito sa barko. Well, thank you very much for joining me in this very short content and discussion about this new digital mixing desk, no? Ang ating Digico SD5. So, sa mga future vlog ko po, ilalagay ko po at gagawan din ng ating konting istorya ang ibang modelo ng Digico na aking encounter or nahawakan. Okay? So, maraming po salamat sa iyong pagtutok and God bless po sa inyong lahat and mag-ingat po tayo palagi. Salamat po.